Magandang umaga sa lahat na mga kapatid sa Panginoon. Sa umagang ito, tayo po ay patuloy na magsama-sama sa atin pong pagbubulay-bulay ngayong umaga. At patuloy po tayo lumapit sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng ating pong pananalangin sa umaga ito. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, likha ng langit at lupa, Diyos na tunay na tumutugon sa panalangin. Salamat po Panginoon sa pribilehyo na kami po ay magkasama-sama ngayong umaga upang magbulay-bulay ng iyong banal na salita. Tulungan mo kami, Panginoon, at patuloy na ang iyong dakilang kapangyarihan at pagtuturo ang siyang patuloy na maunawaan namin sa umaga. Hinihiling namin ang pagsasalita at kapuspusan ng Banal na Espiritu sa amin pong pagbubulay-bulayan. Kayo po ang manguna at ang inyong lingkod ay gamitin yung isang malinis na sisidlan na pagdadaluyan ng inyong masaganang biyaya. Salamat pong muli, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And this is what the word of the Lord said in His book. In John chapter 13, verses 34 and 35. A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another, and by this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Sa Tagalog po, ganito po ang sabi ng kanyang salita. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Salamat sa pagkabasa ng kaniyang banal na salita. Ang batas laban sa pag-ibig. And that is our topic today, na kung saan ay makikita niyo naman sa screen yung ating paksa. Isang bagong utos, a new commandment. Sa paksang ito na kung saan ay madalas na marinig ng mga katulad natin na labis na nagmamahal at higit sa lahat sumusunod sa salita ng Diyos, many times ay nagkakaroon tayo ng conflict o sabihin natin confusion at the same time sa sinasabing turo ng batas at ng pag-ibig. Subalit kung titingnan natin that yung goodness ng ating Panginoong Diyos o yung kanyang kabutihan ay maliwanag na ipinapakita ng tinatawag na pag-ibig, na kung saan ay dapat nating pairalin sa ating mga buhay. When God laid aside the law and gave us a new commandment, tinanggal nito ang lahat ng guilty feelings sa buhay ng isang tao. Inalis nito ang kahihiyan, ang condemnation o condemnation. Lahat yon ay pinawi ng pag-ibig na kung saan ay hindi kinayang tanggalin ng batas. Kaya sinabi ng banal na kasulatan, tingnan natin
yung dakilang utos na ito na kung saan ay ibinigay sa atin at walang iba kundi yung tinatawag na commandment of love. Naalala ko yung mga bagay na kung saan ay dapat nating maunawaan patungkol sa kautusan. Ginamit ito sa pagtuturo ng ating kapatid na Pablo na kung saan ay hindi naman natin isinasagtabi ang kautusan sapagkat ito ang siyang unang naging guru natin, kumbaga sa pedagogy. Dito tayo unang natuto, dito tayo unang nagkaroon ng pagkaunawa ng pagsunod sa ating Panginoon o sa ating Diyos, na kung saan ay sa pamamagitan ng utos ay nasusunod natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Subalit, bakit sinasabi ng banal na kasulatan na panibagong utos ang aking ibinibigay sa inyo? At ito ay ang kautusan ng pag-ibig. At malimit ko itong ilarawan na mayroong mahalagang bahagi ang kautusan sa buhay ng isang mananampalataya. Subalit ang kautusan ay wala siyang kakayanan o wala siyang kapangyarihan upang baguhin ang buhay ng isang tao. Siya ay magtuturo lamang kung ano ang mga bagay na dapat mong ituwid, subalit hindi siya talaga ang mayroong pinakakadahilanan upang magkaroon ka ng kakayanang magbago. At ito nga ay ipinapakita sa lumang tipan na kung saan ang mga tao ay tunay na sumusunod sa kautusan ng Diyos. O mayroon silang tinatawag na Pentateuch or 5 books of Moses. At the same time, meron din po silang tinatawag na 10 Commandments. At yung 10 utos na yon ay inilagay na nga lamang pagdating ng New Covenant, ito ay inilagay sa 2 kautusan. Yung ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. At sinabi rin naman, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Katulad ito ng isang tinatawag na hulog na gamit ng isang karpintero kung tayo po ay pamilyar sa isang kagamitan ng isang karpintero, na kung saan isa itong mabigat na bakal na may matuli sa dulo na meron po siyang tali o tanse na kung saan ay inilalagay sa ibabaw ng isang pundasyon. Yung gagawa po sila ng pundasyon ng isang bahay at sinasabi ng karpintero o ng mason na yan ba ay nahulugan mo na? Dahil ang katotohanan, kapag hindi mo ito nahulugan o ginamitan ng hulog, kahit na gaano ka pa kagaling, malamang 90% ay babaliko o hindi magiging matuwid yung hulog. Kaya ang mga karpintero ay kanila pong hinuhulugan ang isang pundasyon upang ito ay maging matuwid o ito ay nasa tama. Kaya nga minsan may mga kasabihan, ang isang tao na kapag ang isang tao ay gumagawa ng kalokohan, sabi ng isang palasak salita, wala ka sa hulog. Ganon po yung sinasabi. At yun po ay masasabi nating mga taong nabubuhay sa batas, na kung saan ang hulog ay mayroon po siyang kakayanang makita yung tama at mali. Subalit, wala po siyang kapangyarihang baguhin mismo yung nakita niyang mali. So, nauunawaan po sana natin yung paglalarawan na yun.
Sapagkat ang katotohanan ang mayroon pa rin kakayanan upang mabago ang buhay ng isang mananampalataya. Makita niya yung batas ng Diyos, subalit hindi pa rin siya makakayang magbago, kundi ang tunay na magpapabago sa buhay ng isang mananampalataya ay yung tinatawag na maranasan niya ang pag-ibig at biyaya ng Diyos sa buhay niya, at matapos niyang maranasan ang nag-uumapaw at yung tinatawag na agape love ng ating Panginoon. Ma-shower ito sa kanyang puso at ma-fall in love siya sa Diyos. Grabe yung kanyang pag-ibig na natanggap sa Diyos, at ito ay nagkaroon ng pagkakataon na umibig siya ng higit. Talagang naroon na in love siya sa Diyos. Yun po yung biyaya ng pag-ibig na naranasan niya. Yun po yung magpapabago sa kanyang buhay. Yun po yung magtatransform sa kanyang buhay. Hindi ko po alam o hindi ko po ganoon kakilala ang bawat isa sa atin na nanonood. Subalit marahil ay mag-a-agree po kayo kung kayo po ay isang matagal ng mananampalataya na nagbabasa ng salita ng Diyos o nagbabasa ng mga kautusan ng ating Panginoong Diyos. Nasa tagal na nating pagbabasa ng kautusan ng Diyos ay hindi naman po talaga totoong sabihin natin na tayo po ay nagkaroon ng transformasyon sa mga bagay na yun. Ang itinuturo po ng banal na kasulatan ay isang intimate relationship sa Diyos na kung saan sa atin pong araw-araw na pakikipag-usap at pakikipagrelasyon sa Diyos ay lalo pong tumitindi yung ating pag-ibig sa Kanya na nagiging dahilan upang gawin natin ang kautusan ng ating Panginoong Diyos. I do not know about you, but I would rather have two commandments than hundreds. And the amazing thing is that when I choose to walk and live in love, all of the rest just happens. Totoo po yun, mga kapatid. Kapag pinipili natin na tayo lumakad sa pag-ibig na naranasan natin sa Panginoong Diyos, yung mga bagay na hindi natin nagagawa noon ay magagawa natin because of love. Ang batas ay nagkukundina, subalit ang biyaya ng Diyos ay nagtatayo o nag-encourage. Grace gives me empowerment to live out the entire Bible. Maraming mga tao ang sumusubok na mamuhay sa pamantayan ng salita ng Diyos sa kanilang sariling lakas. At kanilang natatagpuan ang kanilang sarili na bagsak o hindi nagagawa yung mga bagay na dapat nilang magawa ayon sa pamantayan ng salita ng Diyos. And because of that, marami ang tumatalikod sa kanilang pananampalataya dahil sa naroon na sila'y malimit bumagsak at sila'y nadidisappoint, nadidiscourage, at nakikita nila ang kanilang sarili na hindi nila kayang sumunod sa pamantayan ng salita ng Diyos. But when we choose to do it in the New Testament way and love God and love people, everything works into place. Ang batas po, mga kapatid, ay pumapatay. Yun po sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi po sinasabi ito ng inyong lingkod. Bakit ko po nasabi yun?
Karanasan po ito ng inyong lingkod na nakikita niya sa salita ng Diyos na dapat po nauunawaan natin. Hindi ko po sinasabi na masama po ang batas. Wala po ako sinasabing gano'n. Katulad ng sinabi ko kanina, na ang batas pa nga ang siyang unang naging guro ko upang makita ko ang tama at mali. Sinasabi ng banal na kasulatan. Subalit, kung ito ang pagbabasehan natin sa pagsunod natin sa Panginoon, sinasabi rin naman ng banal na salita ng Diyos ay ang kamandag ng kasalanan ay nasa batas. The sting of death is in the law. Yun ang maliwanag na sinasabi ng Bible. Kapag tayo po ay sumunod sa Diyos sa pamamagitan po ng batas, nagkakaroon po ng kapangyarihan ang batas sa buhay natin at ito yung papatay sa atin. Sinabi ko ba yun? Ang banal na salita ng Diyos po ang nagsabi nun. The sting of death is in the law. That's why nang nakita ito ng ating Panginoong Diyos ay kanyang isinugo ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang bawat isa sa atin na nabubuhay sa batas ay mabuhay na ngayon ayon sa biyaya ng Diyos at higit sa lahat sa kanyang pag-ibig na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. The law kills, but God's Spirit gives us life. And as we see in His Word, it is an abundant life. So ngayong umaga, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, put the law away and be a person of love. Piliin natin na ma-inlove o ibigin ang ating Panginoong Diyos sa atin. Not because you have to, but because He loved you first. But God demonstrated His love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Inilarawan ito ng ating Panginoong Diyos sa magitan ng kaniyang bugtong na anak na si Jesus. Inibig niya tayo, hindi sa panahon na tayo matuwid o walang kasalanan. Inibig tayo ng Diyos sa panahon na tayo ay makasalanan. And because of that, na maunawaan ng isang mananampalataya na siya'y inibig ng Panginoon in spite of. Ha? Pag naunawaan mo paano yung salita yun, na minahal ka ng Diyos eh. Minahal ka ng Diyos, i-demonstrate ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa panahon na ikaw ay makasalanan. Ito po ay lalalim sa iyong katauhan. Papasok sa iyong katauhan. Pauunawaan mo yung biyaya ng Diyos, yung biyaya ng pag-ibig ng Panginoong Diyos sa buhay mo. At ito yung magti-trigger sa iyo para lumakad na ibigin ng Diyos at maibig mo ang iyong kapwa. This is what God your Father is. This is what God your Father wants. A dear, a sweet fellowship with you, and makikita mo the moment na ma-fall in love ka sa ating Panginoong Diyos Ama. Ma-fall in love ka ng higit sa ating Panginoong Jesucristo. Mapapansin mo, mapapall in love ka rin masyado sa mga tao o sa kapwa. God loves God people. Love God, loving people. If you are having problems loving people, then you are not spending more time with the one who loves people.
Tingnan mo ang mata ng ating Panginoong Kristo. Tingnan mo kung paano niya ibinukas ang kanyang mga malalapad na kamay upang tanggapin ang tao mula sa kanilang sitwasyon. Tingnan mo ang kanyang kamay na mayroong pagkapako o pinako sa krus ng Kalbaryo. Tingnan mo kung paano niya ni-reach out yung mga tao. At kapag nakita mo yun at naunawaan mo, then your arms will be open wide. You will open wide to reach out to others. Makikita mo ang kapwa mo kung paano sila tinitingnan ng ating Panginoong Diyos. We will all know that God loves people because they are His passion. Ito ang tibok ng puso ng ating Panginoong Diyos, ang mahalin ang mga tao o mahalin ang ating kapwa. So ngayong araw na ito, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, pinipili ko na maging anak niya na nagmamahal sa Kanya ng labis. I choose to be a person of love and not a person of law. I choose to be quick to forgive and let go of what others have done to me. Today, I choose grace over law. So mga mahal kong kapatid sa Panginoon, sa umaga po ng ating pagbubulay-bulay, nawa ay madama natin at patuloy nating maranasan ang masaganang biyaya ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Inuulit ko, hindi natin isinasatabi ang batas. Subalit, kapag ito ang iyong pinanguna sa iyong buhay, puprostrate ka lamang sapagkat hindi mo kayang sumunod sa batas. But if you choose to love God in your life, makikita natin na ang lahat ng mga bagay na hindi natin nagagawa ay magagawa natin ngayon because of the love of God that showered in our life. Purihin ang Panginoon at nawa pinagpala po tayo ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin sa mga oras na ito. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinagmumula ng buhay. Sa umagang ito, Panginoon, nais po naming alalahanin ang mga kapatid namin at kababayan namin na nasunugan sa lugar ng Santa Cruz sa Area E, Dasmariñas, Cavite. Marami po kaming mga kapatiran na kung saan ay naapektuhan ng sunog na ito. Panginoon, andyan po na mayroong pandemya. Dumating pa itong sunog na naman na ito na kung saan ay maaaring makasakit sa puso at damdamin ng mga kapatid namin at kababayan. Tunay na nadi-discourage, Panginoon, sa oras na ito. Lord, gamitin mo kami, kasangkapanin mo kami, Panginoon, upang sa mga oras na ito ay kanilang maramdaman ang pag-ibig na nanggagaling sa iyo. Gamitin nyo kaming bibig. Gamitin nyo ang aming mga kamay, ang aming mga katauhan, Panginoon, upang maihatid ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Haplusin nyo po, Panginoon, ang puso ng mga kapatid namin na nasaktan sa sitwasyong naganap. At tunay, Ama, na kami po'y nangahawakan na sa magitan ng pag-ibig na ito na ipapadama ng inyong mga lingkod, Panginoon, ay makita nila na sa kabila ng sitwasyon ay tunay na may plano ka at mahal mo sila sa anumang sitwasyon ng kanila. Salamat po, Panginoon. Tunay na ibinabalik namin ang lahat ng pasasalamat at pagtakila
Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po, mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Nais po nating pasalamatan ang ilang mga kapatid natin na kung saan ay tutulong upang ang ating mga kapatid na nasunugan ay mabigyan po ng relief goods. Unang-una ay pinasasalamatan po natin ang grupo po ng inyong lingkod na Philippine Coast Guard Auxiliary 107 Squadron ay nag-ayos na po kami kagabi at meron po tayong 120 packs na relief goods para sa 120 families na ipamimigay doon. At ito po ay i-distribute ng inyong lingkod kasama po ang ilang mga kasamahan po sa Philippine Coast Guard. Dahil kung di mamayang hapon, bukas po ito ipamimigay namin. Salamat din sa Luzon Convention of Southern Baptist Churches na kung saan ay nagbigay ng pinansyal na tulong upang sa gayon ang ating mga kapatid sa Luzon Convention sa Southern Baptist ng apektong iglesia na kanilang mga miyembro ang Lamb Baptist Church sa pamumuno ni Pastor Louie Ichate ay mabigyan po natin yung ilang pamilya na miyembro ng Lamb Baptist Church, no? So, yun po ay kasama rin po doon sa ating pong relief good packs, no? And also, pasalamatan din natin ang Panginoon para din naman kahit hindi po nagkaroon ng pagkakasalanta atin pong mga membro sa Papuri Baptist Church of Dasmariñas. Abangan po natin dahil ang ating kapatid na membrong Ate Madeline Kabugayan ay nagpadalin po ng pinansyal na pangailangan upang ang ilang pamilya ng Papuri Baptist Church ay mabigyan po natin ng ayuda sa panahon ng pandemya. So maraming salamat po. Yun po yung tinatawag kong the practical way of showing our love to the people because God first loved us. So mahal po natin ang ating kapwa. Mahal po natin ang ating mga kapatid. Kaya pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos at ingatan po tayong lahat. Soli Deo Gloria.